nagbabalik. Welcome back po sa aking channel. Muli na naman akong nandito para maghatid sa inyo ng pelikulang Pinoy noon na aking ibubuod, na sa huli ay kapulutan sana natin ang aral. Kaya tara at sama-sama nating buksan ang pintuan sa mga nakaraang kabanata ng iyong pagkabata. Pero bago yan, kung mahilig ka sa mga ganitong klaseng content, ay simulan mo nang mag-subscribe at pindutin ang notification icon, nang sa ganon ay palagi kang updated sa mga susunod pa nating mga video. Sa simula, umpisahan natin ang pelikula sa napakagandang pamagat nitong hibla, na makikita sa mga sinehan noong taong 2002, sa mga panahong hindi pa nauuso ang internet at nakikinood ka pa lang ng TV sa bintana ng kapitbahay. Sa intro ng pelikula ay ipapakita ang dalawang musmos na bata, at sila ay matalik na magkaibigan. Ang isa sa kanila ay pinangalanan ng tatay niyang Clara, samantala ang isang batang babae naman ay tawagin natin sa pangalang Isabel. Tulad ng mga ordinaryong bata, ay madalas na natatapos ang araw nila sa paglalaro dito sa munting baryo nila sa probinsya, at para kay Clara at Isabel ay nakikita nila ang lubos na kasiyahan sa tuwing magkasama silang dalawa. Ngunit isang umaga, ay kailangan na nilang magkahiwalay dahil sa kagustuhan ng pamilya ni Clara na manirahan na sa Maynila upang doon na ipagpatuloy ang buhay. Samantala ang kanyang matalik na kaibigan naman ay naiwan ng mag-isa dito sa kanilang munting baryo. Pagkatapos ang pelikula ay mabilis na nag-fast forward sa ilang taon na lilipas, upang ipakita muli itong si Isabel na isa ng ganap na dalaga, paghahabi ng tela ang ikinabubuhay ng kanyang pamilya, at dito nga makikita din natin na lumaki siyang isang napakagandang babae. Samantala ay nagkaroon na rin siya ng kasintahan, at siya nga si Lando, na ginanapan ni Antonio. Nagpunta sila ng kuprahan para manguha ng mga bao, pero itong si Lando ay tinamaan ng L, kaya niyaya niya itong si Isabel sa walang taong kubo, pero sa huli ay hindi siya nagtagumpay. Sa parehong oras, isang napakagandang babae ang ipapakita sa eksena. Muli nga silang nagbalik dito sa baryo kasama ang kanyang ama, at siya na nga si Clara, ang isa sa mga naging dahilan ng mga kalyo mo sa kamay noon. Kaya naman, agad na kumalat ang balita sa maliit nilang baryo at nalaman na rin ito ni Isabel. Dahil dyan kasama si Lando ay agad nilang pinuntahan ang dati nilang kaibigan, na ngayon ay isa ng ganap na Manila girl. Sa kabilang banda, ang ama ni Clara na si Mang Roman, ay sisilipan, ay sisilipin sila mula sa itaas at makikita niya nga dito sa muling pagkakataon ang dalaga ng si Isabel, na labis na nagpangiti sa kanyang mukha. Niyaya niya nga ang kaibigan, sa paborito nilang puntahan noong mga bata pa sila. Dito ay natanong ni Isabel kay Clara kung bakit hindi na nila kasama ang kanyang inay. Wika naman ni Clara, ay sumama na ito sa ibang lalaki kaya na rin nagpa siya silang bumalik dito sa probinsya upang magsimulang muli. Kinabukasan, si Clara naman ang nagtungo sa kanyang kaibigan upang mag-ayang mamasyal sa lugar. Marami silang bagay na napapag-usapan tulad ng tanungin niya si Isabel kung may nangyari na ba sa kanila ni Lando. Ang inosenteng si Isabel ay nabigla sa kanyang tanong, palibhasa ay lumaki itong si Clara sa Maynila kaya makikita mo sa kanila ang pagkakaiba. Wika ni Isabel na wala pang nangyayari sa kanila ni Lando dahil hindi pa daw sila mag-asawa. Ngunit sa mga susunod na tagpo, ay mapapansin mo na sa isang bagay lang sila magkatulad. Nang magpasya silang maligo dito sa ilog, ay kitang-kita sa dalawang magkaibigan ang isang bagay kung saan sila magkapareha. Saan nga ba sila magkapareha mga idol? Mabuting e-comment mo na yan sa ibaba. Bumalik na tayo sa sumunod na eksena. Natapos na ngang maligo ang dalawang babae, nang makita nila si Lando na naghihintay sa labas ng bahay nila Isabel. Dito ay pasimple naman siyang napapatingin sa basang katawan ng dalawang magkaibigan. Nagpaalam naman si Clara na mauna nang umuwi. Habang sa loob, makikitang nagbibihis itong si Isabel nang mapansin siya ng kanyang kasintahan, mula sa likod ng hinahangin nilang kurtina. Kaya naman, muli na naman ni Lando hindi napigilan ang kanyang panggigigil, at tinungo niya nga itong babae sa loob. Ngunit gaya ng dati ay ayaw talaga ni Isabel na isuko ang bandera sa kanyang kapareha, kaya sa mga oras din iyon ay nagkaroon si Lando ng parehong dialogue na palaging sinasabi ng mga kalalakihan pag ayaw tayo pagbigyan ng ating kasintahan. Baka talagang hindi mo lang ako mahal. Hindi, wow. Kaya ang resulta, nang maggabi sa hapunan ay mapapansin ng kanyang mga magulang na parang malungkot ang kanilang anak, ngunit wika ni Isabel na nagkaroon lamang sila ng kaunting hindi pagkakasunduan ni Lando. Kinaumagahan ay napadpad na naman ang babae sa kuprahan upang manguha ng mga bao. Dito nga ay makikita niya si Mang Roman na naglulukad ng nyog, at habang si Isabel ay namumulot ng mga bao, siya naman ay mapapatingin sa ibang bao. Subalit pansamantalang mapuputol ang kanyang ginagawang sightseeing, nang dumating na rin dito si Clara, binati niya ang kanyang kaibigan, at niyaya niya itong magpunta mamayang gabi sa kanilang bahay upang doon na maghapunan. Pumayag naman itong si Isabel at sinabing isasama niya si Lando, ngunit sa kabilang banda ay parang ayaw naman ni Mang Roman at wag na daw nilang abalahin pa si Lando, dahil marami daw itong ginagawa at mukhang may naaamoy nga akong hindi maganda sa susunod na eksena. Kinagabihan, ay isinama pa rin ni Isabel ang kanyang kasintahan sa bahay nila Clara, ngunit ang eksena sa mesa ay tila hindi welcome itong si Lando kay Mang Roman,
na agad naman niyang mapapansin pati na rin ang mga malagkit na titig nito sa kanyang kasintahan, habang ang inosenteng si Isabel ay walang kaalam-alam. Nang matapos na ang hapunan, ay nagpaalam na ang dalawa, ngunit itong si Lando ay hindi maitatago ang inis na nararamdaman, kaya sinabi niya ang tungkol dito kay Isabel, ngunit wika naman ng babae ay ganito. Ang dumi naman ng iniisip mo. Nang mag-umaga, muli na naman nagtungo si Clara kay Isabel upang yayain na naman niyang magpunta sila sa ilog, kaya itong si Lando ay mukhang bad trip na naman dahil siguradong mae-etsyapwera na naman siya sa eksena. At ito na nga mga idol, nasa ilog na naman silang dalawa habang nag-uusap tungkol sa mga buhay-buhay, na alam ko namang hindi kayo interesado sa kwentuhan nila, kaya naman dumako na tayo sa sumunod na eksena. Ang inosenteng si Isabel ay laking baryo, kaya itong si Clara ay tuturuan siya ng ilang mga teknik para hindi daw siya ipagpalit ni Lando pagdating ng araw, at importante nga daw na kailangan na alam ng babae kung paano magpaligaya ng lalaki. Kaya naman, sinimulan na ng pilyang si Clara ang pagturo niya ng tamang paghalik sa kaibigan niyang si Isabel, at mukhang puputulin ko na naman yata ang eksena mga idol, at sana ay maintindihan nyo, na bawal ito sa mga patakaran ng ating bossing na si YouTube. Sa sumunod na tagpo ay nagpunta itong si Mang Roman sa bahay nila Isabel, upang magbigay kunwari ng ulam na luto ni Clara, pero alam naman natin na sisimoy lang siya dito sa kaibigan ng anak, samantala umulan nga ng malakas, dahilan upang yayain siya ng inay ni Isabel na dito na rin maghapunan sa bahay nila. Kita mo nga naman talaga ang pagkakataon. Ang swerteng si Mang Roman ay napapangiti na lang sa kanyang nakikita habang nagpupunas ng kanyang basang ulo, at hanggang natapos na lang ang ilang segundo ay puro imahinasyon na lang ang pumapasok sa kanyang isipan. Isang umaga, makikita natin si Lando na nagsisibak ng kahoy nang bigla naman siyang puntahan ni Clara, na labis niyang pinagtataka, habang sa pagkakataon na ito ay kasalukuyang naliligo siya ng sarili niyang pawis. Sa punto ni Clara ay nagpahapyaw siya kay Lando ng ilang mga salita na mapapaisip na lang itong si lalaki sa huli, na bukod sa kahoy, ay parang gusto din nga nitong babae na magpasibak sa kanya. Pagkatapos noon ay umalis na lang itong si Clara, at mukhang mas magiging kaabang-abang yata ang mga susunod na mangyayari. Isang araw habang magkasama ang dalawang magandang magkaibigan, ay si Lando naman ang dumating na may dalang pasalubong para sa kanyang mahal na si Isabel, sa kabilang banda, mukhang may naiinggit sa tabi sa kaswitan ng dalawang magkasintahan. At sa sumunod na eksena ay itong ang si Clara ay bigla na lang nagsalita ng Ina! Pagkatapos nun ay bigla na lang din siyang umalis na labis na pinagtaka ng kanyang kaibigang si Isabel. Kinabukasan, ay tila nahimasmasan na itong si Clara sa kanyang ginawa nung isang araw, kaya muli niyang pinuntahan si Lando upang magpasama kay Isabel, wika niya hihingi daw siya ng tawad sa kanyang naging asal. Di naman lingid sa kaalaman ng lalaki na may binabalak na pala itong si Clara sa kanya. Sana all! Kaya naman sa kanilang paglalakad, kunwaring mananakit ang kanyang mga paa, dahilan para alalayan siya ni Lando, ngunit wika ni Clara na hindi na niya kayang magpatuloy kaya hiniling niya sa lalaki na dalhin na lang siya sa kanilang kuprahan, upang doon pansamantalang magpahinga sa bakanteng kubo. At ito na naman tayo mga idol, pagdating nila sa kubo, uutusan ni Clara si Lando na isara ang pintuan at ang kanyang mga paa na nanakit kani-kanina lang, ay bigla na lang gagaling at pagkatapos ay dito na nga mangyayari ang mga bagay na gustong-gusto ni Lando na hindi niya naranasan sa kasintahan. Pero sa parehong oras, si Isabel ay magpupunta na naman sa kuprahan upang manguha na naman ng mga bao, ngunit sa hindi kalayuan, ay may maririnig nga siyang mahiwagang ingay na mukhang may nag-aaway na aswang sa tanghaling tapat, at nagmumula nga ito sa saradong kubo. Sa kanyang pagtataka, ay tinungo niya ang bahagi ng kubo na may butas, at dito nga ay magugulantang siya sa kanyang susunod na makikita. Halos madurog ang puso ni Isabel, nagtatakbo siya hanggang tuluyan siyang makalayo sa dalawang nagpapakasaya, habang siya ay nagsisigaw sa galit na kanyang nararamdaman. Kinabukasan, tinuon niya ang oras sa paghahabi ng tela, ngunit hindi niya kayang itago ang sakit, kaya muli siyang makikita ng kanyang ina na malungkot at sa sobrang hindi na niya makayanin, ay tumakbo siya kung saan na naman ay walang ibang makakakita sa kanya bago muli na naman siyang umiyak. Sa kabilang banda, mukhang nakonsensya si Lando sa nangyari sa kanila kahapon ni Clara, kaya hinanap niya ito kay Mang Roman, at syempre galit siya kay Lando, kaya sasabihin niya sa lalaki na wala ang kanyang anak, ngunit si Clara na mismo ang gustong sumama kay Lando kaya wala na rin siyang nagawa sa huli at hinayaan na lang umalis ang dalawa. Pag-alis nga nila ay sabay punta naman ito ni Isabel, dito ay hindi na niya naabutan si Clara na dapat sana ay kakausapin niya, ngunit ang tatay lang ng kaibigan ang nandito, kaya naman si Isabel ay hindi na nakapagpigil sa kanyang nararamdaman at nag-iiyak nga siya sa balikat ni Mang Roman. At syempre, habang kasalukuyan na may pinagdadaanan si Isabel, ay umiral na naman ang Umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw.
At ganun nga ang nangyari mga idol. Sinamantala ni Mang Roman ang pambihirang pagkakataon hanggang sa nakuha nga niya ang pinakaiingatan ni Isabel na mahiwagang hiyas. Sa kabilang tagpo, dahil sa konsensya ay gusto nang tapusin ni Lando kung anumang meron sa kanilang dalawa ni Clara, ngunit parang kabaligtaran ang nangyari. At dito ay muli na naman silang gumawa ng kasalanan. Subalit sa pagkakataon na ito ay nasasaktan na si Clara sa ginagawa sa kanya ng lalaki. Pero di niya maawat ito. Kaya naman wala na rin siyang nagawa kundi umiyak. Isang gabi, binagabag ng konsensya si Mang Roman sa kanyang ginawa kay Isabel, kaya nang maglaon halos di siya makatulog, at dito niya nga nilalabas sa mga walang malay na bao, ang pagsisisi na kanyang nararamdaman. Pero tila huli na ang lahat para sa pagsisisi, dahil kinabukasan ipagtatapat ni Isabel kay Lando ang lahat na nangyari. Wika ng babae na kung anuman ang ginawa nila ni Clara ay ganun din daw ang ginawa nila ni Mang Roman, at kahit di niya ito ginusto ay nakagawa na din siya ng kasalanan. Pero syempre, wag na natin pahabain ang istorya. Sa galit ni Lando sa nalaman ay agad niyang tinungo si Mang Roman, na kasalukuyang naglulukad ng nyog, isang matalas na itak ang inunday niya sa likod nito pero Hindi, baliktad yung baliktad. Kabaliktad. nakabaliktad pala ang talim kaya hindi siya tinablan. Ginaya ko lang si Bato sa'yo, binaliktad yung talim. Pero ihahagis nga ni Lando ang gasera niyang dala, dahilan upang mag-apoy ang kubo, habang kasalukuyang mabubugbog na niya ng tuluyan si Mang Roman. At sa nalalapit na pagtatapos ay lalapit si Isabel para umawat, ngunit mawawala sa wisyo si Lando, dahilan para di niya mamalayan na nasasakal na niya pala si Isabel, at mapapansin nga ito nang nanghihinang si Mang Roman. Sa huling pagkakataon, makakagawa din siya ng tama nang iligtas niya si Isabel sa kamay ni Lando, ngunit di naman sadyang mapapabagsak niya si Lando sa matulis na bakal, na magiging dahilan ng agaran niyang pagkamatay. Sa parehong oras, tatapusin din ni Mang Roman ang sarili niyang buhay sa pamamagitan ng paglusong nito sa nag-aapoy na kubo, habang makikita na lang siya ni Clara na unti-unting nilalamon ng apoy, at dito ko na nga siguro tatapusin ang aking recap mga idol, na sa huli ay hindi nga maganda ang pagwawakas ng pelikula para sa kanila. Ngunit sa kabilang banda, anong aral ang ating mapupulot? No comment na po ako dyan. Mabuting e-comment mo na rin yan sa ibaba mga idol, at sana ay nagustuhan nyo ang video. Mag-iwan ka na rin ng like para matulungan ang aking channel. Maraming salamat po at palagi po kayong mag-iingat. Recap PH, nagbabalik.